Hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang status conference sa kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC na nakatakda bukas May 27. Kasunod ito ng inilabas sa dokumento ng ICC sa pag-waive ni Duterte ng karapatan niyang dumalo sa naturang conference. Pinayagan niya ng trial chamber kahapon. Ayon sa bagong lead counsel ni Duterte na si Peter Haynes, mga abogado na lang niya ang haharap para sa procedural matters na mangyayari sa status conference at kung ano pang tatalakayin rito. Ang status conference ay magsisilbing pre-trial organization hearing ni Duterte para tukuyin kung kailan magsisimula ang mismong paglilitis at pag-aanin ang deadlines ng korte. At para po pag-usapan pa ang pag-uusad ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, makakausap po natin si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali, Angela. Attorney, so ano po ba yung pinakaasahan po natin dito sa status conference na ito at ano po yung magiging discussion dito, ano yung tatalakayin at gaano po ba ito kahalaga dito po sa kaso ni former President Rodrigo Duterte? Mukhang ang pinakamahalagang kailangan nating bantayan ay kung ano ang schedule. Yun po ang number 1 sa agenda bukas sa status conference hearing, pero isa lang sa marami pang pag-uusapan. Posible rin na hindi bukas mapagpasyahan kung kailan ang schedule, pero sa minimum ang gagawin po ay tatanungin ang bawat partido, ang 3 legal teams na nandoon, kung ano ang preference. Sabi po ng mga biktima, September ready na sila. Sabi po ng prosecution, pwede sila ng November 30. Pero ang nag-aalangan pa ay yung defense na sinasabing di nila mapagpasyahan dahil marami pa daw silang gustong tingnan. Pag-uusapan din dito yung iba't ibang bahagi katulad ng ano na ang ebidensyang hawak ng magkabilang panig, ano na ang gagamitin doon sa mga ebidensyang yon, sino-sino o ilan ang witnesses, ano ang language na gagamitin, may magtatagalog ba dyan? Sabi nila 20 doon Tagalog, 5 witness, Bisaya, 2 witness, posibleng Ilocano ang gagamitin. Pag-uusapan rin po kung paano yung pag-usad mismo ng trial. Ito ay isa lamang or isa sa mga ilan pang mga status conference hearings na magaganap bago magsimula talaga yung trial. So mga ilan pong status conference yung aasahan po natin before they start the trial? Case to case yan depende kung gaano kalinaw. At lalo na kapag napunta dun sa substantial portions katulad ng agreed or admitted facts. For example, payag ba ang magkabilang panig na patutunayan pa ba natin na naging presidente si Duterte? Kasi kung yung isang panig ayaw pumayag na gano'n, abay, madadagdagan ng witness at ebidensya yun sa prosecution. Kaya tingnan natin, pero minimum yan ay 2. Isa ngayon, tapos yung isa na parang panghuli o pangwakas. Pero tingin ko maraming status conference hearings ito, maaring magkaroon ng every month or every 2 months na status conference hearings. At dun sa mga status conference hearing na yon ay pwedeng hindi dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte. Maaaring yung desisyon po ng trial chamber na yun na hindi siya dumalo dito sa 27 ay maaaring i-apply din po ba yun sa mga susunod na status conference? Oo, at sa inaasahan ko na kay Duterte, hindi siya magpapakita sa anumang status conference hearings, lalo na dun sa excuse letter niya, nilagay niya na administrative lang naman yung pag-uusapan at bahala na ang abogado ko dyan. Wala naman pong maiiba sa pag-uusapan sa mga susunod, kaya malamang sa malamang, ganun din po ang kanyang gagamitin na excuse. Pero pagdating po sa mismong trial, attorney, hindi po pwedeng wala doon si Pangulong Rodrigo Duterte. Tama po? Oo nakalagay na the accused has to be present during trial. Kaya lang, syempre, maaring mabutasan o masilipan ng defense yan kasi pwede siyang magpaabot sa pamamagitan ng written document. And of course, nandun lagi yung option na hindi siya magpakita in person, in court, kundi mag-Zoom o kaya mag-online or remote appearance. Yun yung pinaka-kompromiso na dun sa hindi ka makakapunta in person, pero present ka live. Kaya lang, depende sa sitwasyon.
mukhang pwede pang magkaroon ng iba pang accommodation or essentially special treatment para kay Duterte kung may reasonable siyang dahilan. Ito po bang status conference, attorney, ay ila-live stream din po ba ito tulad nung nangyari na confirmation of charges? Opo, kaya lang, tama noon yung live stream nung confirmation, may delay. Ganon rin po ngayong pagkakataon na ito. 9:30 a.m. ang schedule doon, kaya ang tansya namin 4:00 ng hapon na natin mapapanood. So dapat 3:30 nagsisimula na doon sa Philippine time, pero dahil may delay, 4 p.m. na po natin mapapanood. Ang schedule ay tatakbo ito hanggang halos 10:30 ng gabi dahil maraming pag-uusapan. Pero yung ICC arrest warrant po ni Senator Bato de la Rosa, meron din po bang posibilidad na ito ay matalakay during the status conference ng kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte? Malabong mabanggit yung warrant of arrest dito sa kasong to dahil trial na tayo. Pero posibleng, or malabong pag-usapan, pero malamang baka pagbanggitin lang. Dahil si Bato de la Rosa ay co-perpetrator na itinuturing sa kasong ito. So, posibleng mabanggit, pero hindi pag-uusapan dito na hindi pa siya nahuhuli. Paano siya huhulihin? Separate ang kaso ni Bato kung sakasakali dun sa kaso ni Duterte. Okay, but speaking of Senator Bato de la Rosa, ang Supreme Court po ay naglabas na po talaga ng finality po tungkol doon sa TRO. Ano po yung inyo pong reaksyon dito sa kanilang nilabas na resolusyon? Maraming kailangang basahin dahil may main decision, may concurring o may sumasang-ayon na hiwalay na gumawa ng desisyon, tapos merong ibang nag-dissent o hindi sumali dun sa desisyon. At sa pangkalahatan, ang masasabi ko ay tama ang ginawa ng Korte Suprema na ituring ito na hindi sapat ang naipakita ni Bato de la Rosa na meron siyang karapatan na dapat protektahan ngayon. Sa ngayon, ang punto ko kasi dito, hindi irreparable o hindi naman parang kawawang-kawawa siya kung mangyari yung sinasabi niyang, yung injury o yung sinasabi niyang gusto niyang pigilan. At yun ay ang maaresto. Dahil meron po siyang remedyo. Maaari po siyang dumulog talaga sa International Criminal Court kung gusto niyang ipawalang bisa yung warrant of arrest o questionin ito. Kaya lang, sa lumalabas nga ay hindi pa nagpapasya talaga yung Supreme Court patungkol doon sa mismong issue. Ang sinasabi lang nila, walang urgency o walang necessity as of now to rule on TRO or Temporary Restraining Order. Kaya ultimo, ang lumalabas, at ito ang pabor po para sa mga biktima, maaari at dapat hulihin si Bato de la Rosa sa bisa ng ICC warrant of arrest. Dapat na po siyang isurrender sa ICC para matuloy na rin yung proceedings po sa kanya. Doon po sa boto ng Supreme Court 951, papaano po ba namin to dapat i-interpret? Could this be interpreted as na ang Supreme Court is actually leaning towards the kumbaga cooperation ng gobyerno natin sa International Criminal Court with this vote, o too premature pa po natin sabihin yon at this point? I would say premature kasi ang hirap basahin. Maaring magbago din itong botohan na ito pagdating doon sa actual merits of the case. Pero may makikinita ka na. Ang masasabi lang natin dyan ay hati. Hati ang ating Korte Suprema patungkol doon sa issue ng ano ba talaga, valid ba ang ICC warrant. Sa isang banda lang kasi, kaya hindi mo masasabi kaagad na yung nag-dissent o yung ayaw sumalit dun sa Marioryang posisyon na walang urgency, walang irreparable injury, dahil ang sinasabi nila, kapag hinuli ang isang tao, hindi ba clear and unmistakable right yon na protektahan siya ng batas ng Pilipinas? May punto yon. Pero maaaring pagdating sa merits of the case, pwedeng sabihin din ng same justice na may batas naman na nagsasabing pwede kang hulihin. Wala pa tayo dun sa puntong yon. Ang tanong pa lang, may karapatan ba siya na malalabag,
mabigat na malalabag sa panahon ngayon kung huhulihin siya. Ang majority mukhang wala dahil citing that there is a warrant of arrest from the ICC. Na-i-explain na po ba sa mga biktima itong naging resolusyon ng Supreme Court regarding po doon sa temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa, lalong-lalo na ito pong opinyon ni Justice Kagiwa, dahil dito po sa kanyang opinyon ay binanggit ang mga biktima? Hindi pa namin napag-usapan ulit, pero nung Friday, nung inanunsyo yung mismong desisyon, hindi pa nilalabas nun yung mga kapapelan, yung desisyon, napag-usapan na namin. Nakapag-Zoom, okay lang ba? Zoom meeting. Sana wala namang mag-hack ng Zoom namin. Nakapag-Zoom meeting na po kami at napag-usapan namin yung damdamin nila. Sabi nila, tama lang naman dahil para sa kanila, naiintindihan nila ngayon na kapag hindi nahuli ang isang akusado o isang suspect, walang magtutuloy na proseso sa ICC. Sa ngayon, kaya gusto nilang syempre may mangyari doon sa kaso ni Bato, kailangang mahuli. Yung partikularidad doon sa mga desisyon, ito nga yung kay Kagiwa na sinasite sila, may mga nagme-message lang na sinasabing buti naman at nako-consider pala sila doon sa pangkalahatan. Kasi sana kinikilala, sabi nga nila, iba, attorney, si magsaysay daw ito, those who have more in life, or those who have less in life should have more in the law. Dapat pumabor po sana sa kanilang mga mahihirap, mga kulang na nga, mga pinagkaitan, sila naman din ang paboran ng batas. Well, of course, yung kampo po ni Senator Bato de la Rosa ay paulit-ulit po nilang iginigiit. Itong dapat daw po dumaan sa local courts, yung ICC arrest warrant. Ano po ba yung masasabi po ninyo dito? Ano po ba talaga yung dapat na proseso? And let's say for the sake of argument, dumaan po ito sa local court. Ano po ang mangyayari doon? May provision din talaga sa ICC or sa Rome Statute patungkol sa pagdaan sa local court ng suspect pero only for verification of identity after the arrest has been implemented. Kung ito po ang tinutukoy niyang provision sa Rome Statute, ay malinaw na dapat na aresto ka na. At hindi ka pwedeng kumestyon dun sa jurisdiction ng ICC o validity ng warrant doon sa local court. Nga lang, yung provision na yon ay nakadirehe sa member states. Kaya mukhang lumalabas ngayon ay discretionary obligation sa bahagi ng Pilipinas na hindi na member state. Dahil inatras tayo ni Duterte mismo sa ICC, naging discretionary sa kanila yung pagdaan dun sa tinatawag na Article 59 or verification of identity na dadaan sa local court. Kaya ang malinaw, wala pong papel sa Rome Statute ang domestic court patungkol sa verification ng warrant mismo. Kaya sa punto ng Rome Statute, sa punto ng pagbubuo ng ICC, wala po sa local courts ang pagpapasya kung tama o hindi, kung mali ang pag-issue nila ng warrant. Doon sa kanila ang rekurso. Inaabangan natin kung yun din ang tingin ng Supreme Court. At yung pag-aabang natin last year pa, Angela. Kasi ito din yung mismong tanong ni Rodrigo Duterte sa ICC patungkol doon sa pagkakaaresto niya. Wala pang pagpapasya tungkol doon. Kaya nabibinbin tayo. Buti na lang at sa tingin ko ito ang tama. Ang Philippine government ngayon sa pagsasabi nila na enforceable ang warrant and it should be implemented immediately, yun po yung tingin namin na sinasabi sa Rome Statute na kailangan ay arestuhin na ang isang tao and as much as possible, ma-surrender o ma-turn over sa ICC yung custody nung isang suspect. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti.